Unahin ko dito po sa panukala na ibababa sa 10 years old yung criminal responsibility or age criminal responsibility. Constitutionally, attorney, pwede po ba talaga na ibaba sa 10 taong gulang yung criminal liability? Ano po ba yung sabi ng artikulo dito, attorney Benj? Actually, tama naman yun eh. Kasi dati, meron tayong Kodigo Penal o yung Revised Penal Code. Isipin mo, 1930s pa yun, ha? Na ang age of criminal liability is usually it was 10 years old and to 15 years old. Tapos, yung walang criminal liability, 9 years old below. So, pasok ito. Isipin mo, nung mga panahon yun, hindi pa yung teknolohiya advance. Naisip na yun ng mga Kastila na dapat ganitong edad bigyan na ng mga kaukulang parusa. So pabor ako dito na ibaba sa 10 taon. Kasi yun naman talaga yung dati bago na isabatas yung Juvenile Welfare Act. Okay po, yun. Pero dito, attorney, sa batas ngayon, kung hindi ako nagkakamali sa RA 9344, yung 15 below, kung gawing 10 taong gulang nga po yung yung age ng criminal liability, paano ang eksaktong legal process nito, attorney? Ano ba? Halimbawa, 10 years old, may ginawang krimen, ikukulong na po ba siya kaagad o bahay pa rin? May pag-asa, nasa bahay pa rin, attorney? Bahay pa rin. Kumbaga susundin pa rin natin yung nasa Juvenile Welfare Act na sinasabing intervention program. Pero ang gagawin lang naman, babaan yung edad. Kasi sa ganyang edad, nakakaintindi na yun ng tama at mali, di ba? Meron na nga mga nagugustuhan yan. Nangliligaw na nga yung edad na yun, di ba? Saka iba na yung panahon natin. Masyado ng napakaliit ng mundo at ang impluensya ng teknolohiya at ng sine, grabe na. So dapat talaga mag-adapt tayo sa panahon na ito. Opo, yun. Kayo, attorney, sang-ayon dito. Pero si Representative Tinio, attorney, hindi dito sang-ayon. Sabi niya, hindi daw ito makatao. Hindi daw ito makatao, hindi daw ito humane. Anong masasabi niyo doon, attorney? Actually, hindi naman sinasabing hindi makatao ito kasi hindi naman talaga ikukulong. Kumbaga, magkakaroon lang ng intervention para mai-correct. Kumbaga, rehabilitasyon naman ang sinasabi nito. Siyempre, pag-aaralan mo rin muna ba talaga kung ang ito ba ay sadyang ginawa. Kaya nga may sinasabing discernment, yung sadyang kusa na ginawa ito na may na hindi aksidente. 'Di ba? So, dapat yun ang muna titingnan natin. Dadaan muna siya ng psychiatric evaluation, psychological evaluation yung bata para malaman natin kung ito ba ay sadyang nararapat na magkaroon ng intervention o sapat ba na ito ay parusahan. So, kasi nga, di ba, katulad kanina, sinasabi ko na yung revised penal code natin, 1930s pa yun. Di ba? Pero yun naisipan na nilang na ganun ang parusa na 10 years old up to 15 years old kailangan ng parusahan. Ang magkakaroon lang ng walang criminal liability is yung 9 years old below. Napakabata naman talaga nun. Opo, yan. Paano, attorney, kung halimbawa yung 10 years old nakapatay? Ayan. Ano kaya ang parusa dito, attorney? Ano ba, same po ba sa adult na murder o meron pong special penalty? Ilan yung maximum na kulong nito, attorney? Kailangan nito may special penalty to. Medyo meron tayong sinasabi na bahay pag-asa. Tingnan na nga natin kung ano ang sadyang ito ba ay marirehabilitar pa ba itong batang to? O sadyang incorrigible na o hindi na makokorek ang kanyang pagkatao. So kaya nga kailangan pa rin ng masusing evaluation sa bata. 'Di ba? Anong mga pinagdaanan niya? Ano ba yung paano ba siya lumaki? Na ano ba siya yung kanyang trauma? So titingnan natin doon. So ang mga doktor nang diagnose nito kung ito ba ay nararapat talagang parusahan o sadyang kailangan pang may rehabilitasyon. Opo. O i-connect natin ito, attorney, doon sa nangyari sa Tacloban na yung 15 years old ng baril doon sa loob ng paaralan. May mga namatay nga po. Do you think, attorney, marapat lang na ikulong siya yung ng baril, attorney Ben?
So tingin ko kasi mukhang alam nila yung ginagawa nila, eh, 'di ba? Mukhang wala naman psychological na nangyari. Pinapakita dun na pinapakita nila yung baril, 'di ba? Nagpapasikat yung mga sinasabi natin sa mga sine, mga gang-gang na 'yan, 'di ba? Oh, 'di ba? Na may baril o kung ba kunwari yung mga ganun. So tingin ko kailangan itong dapat na parusahan, pero hindi siya pwedeng isama sa yung mga hardened criminal o yung mga halangang kaluluwa. Kailangan may separate institusyon para sa mga batang 'to. Na kung sakasakali na sadyang pwede pa. Kumbaga baka may solusyon pang makapagbago itong batang 'to. Pero kailangan siyang parusahan. Hindi pwedeng wala. Kasi kung walang parusa, yung mga ibang bata gagayahin 'to, 'di ba? Napakalawak na ng internet. Wala naman pala pag ganito palang edad, 'di ba? Hindi naman tayo para sa magulang din natin, 'di Opo. ba? Tinetesting tayo ng mga bata, tinetesting nila yung mga hanggang saan ka, hanggang saan mo papagalitan, 'di ba? O hangga't hindi mo pinapagalitan yung bata, tuloy-tuloy yung ginagawa nila, 'di ba? So kailangan talaga patunayan natin na kailangan meron talagang i-correct ito. Bigyan ng kaukulang parusa. Opo, yun. Very well said, attorney. Pero sa tingin nyo, attorney, yung kulong sa mga 10 years old na bata, ano ba, deterrent ba ito, attorney? Applicable na ba? O mas gagawa pa rin ng crime kasi matatapang na daw sila, attorney? At tingin ko magiging deterrent ito kasi may mga proseso naman 'to na gagawin, pag-aaral, kumbaga tuturuan sila ng mga tamang asal. Rehabilitasyon nga, papakita sa kanila na gaano kahalaga ang buhay, na ang buhay ay sadyang hindi natin pagbawalang-bahala. Wala tayong karapatang kunin ang buhay ng kapwa natin sapagkat ito ay hindi lang morally wrong at hindi lang siya morally wrong, mali rin sa batas. Opo. Pero dito, attorney, mas mabigat ba, attorney, yung burden sa korte, DSWD at kulungan? And palagay nyo, attorney, kaya ba ng budget ng Pilipinas o ng gobyerno natin na magpatayo ng facilities para sa mga 10 to 14 years old na offenders, attorney? Oo naman, meron nga tayong budget para sa flood control. I'm sure. Ma, kung pasilidad lang naman, kayang-kaya. Marami tayong pera para dyan, di ba? Pwede naman nating, total, nasa Department ng Education, pwede silang kumuha doon, di ba? Depende na yan sa mga batas natin kung mag-allocate tayo ng pera para sa ganyang proyekto. Pero may mga pasilidad naman na tayo na nung ginawa yung Juvenile Welfare Act, sadyang meron din naman budget para sa yung intervention program, pasilidad na nagpa-funding para dito. Para dun sa mga batang ito. Opo. Sabi ng iba, attorney, dito pa rin sa kasong ito, halimbawa yung nambaril sa Tacloban, dapat daw wag yung bata yung parusahan. Ang parusahan daw yung magulang kasi napabayaan, mga ganun. Sang-ayon ba kayo doon, attorney? Actually, may batas naman talaga yan sa ating family code na pag ganyan, mga minor de edad, ay sadyang pinaparusahan ng mga magulang sa pagpapabaya. May batas na rin tayo dyan. So, dapat alam niyo ng mga magulang, lalo na minor de edad, ang sadyang mananagot dyan ay mga magulang. Opo. Ayun. Pero ito, attorney, may precedent ba na halimbawa sa ibang bansa na 10 years old yung minimum age, mas bumaba ba yung crime rate nila o mas tumaas yung juvenile crime, attorney? Hindi ko alam kasi wala naman akong data. Pero sa tingin ko, kung sakaling mabagyan natin ng magandang edukasyon o tamang guidance sa ating mga bata, tingin ko hindi ito mangyayari. I think number one talaga is edukasyon. Tamang environment sa mga bata, di ba? Makikita mo naman, depende naman ang pagpapalaki naman sa atin, depende naman sa environment natin, di ba? Makikita mo naman yung asal ng isang bata, depende kung saan siya lumaki, kung paano siya pinalaki, at kung sino yung mga kaibigan niya, di ba? So doon natin makikita. Kung maganda naman yung lugar, kung environment na kinalakihan niya,
Wala, siguro naman imposible na itong batang ito ay gumawa ng napaka karumal-dumal na krimen, di ba? So pinalaki mo ng napakaganda, nandun na lahat, pasilidad, nakapag-aral, nakakapaglaro. Tingin ko hindi ito mangyayari. Okay, very well said, attorney. And dito, attorney, sa kaso pa rin ito na yun nga, yung nambaril sa Tacloban, pwede ba dito, gagana pa rin kaya, attorney, yung depensa na, ay, wala kasing muwang yung bata. Ay, bata kasi yung nambaril. Gagana pa rin kaya yung depensang yun, attorney? Gagana yon, pero kailangan titingnan natin yung mga sirkumstansya. Kasi kung 15 years old siya and below 18, tapos tingin na kung mayroong psychological exam na nagpapatunay na nung panahon na ginawa niya yon ay sadyang wala siya sa katinuan. Ito yung pwedeng gamiting depensa. Kaya nga sinasabing discernment, alam niya ba na nung mga panahon yun na nung ginawa niya, ito ba nakadroga ba to? 'Di ba? Hindi natin alam. Malay mo nakadroga. So wala siya sa katinuan. So pwedeng maging depensa 'yon, 'di ba? Kung wala naman talagang nagpapasikat lang sa mga barkada, sadyang kailangan tong bigyan ng tamang kaukulang parusa at mabigyan ng tamang rehabilitasyon upang siya ay magkaroon ng pagkakataon makapagbago. Kasi bata pa to, pwede pa natin, may pag-asa pa tong may correct ang kanya at mabigyan ng future ang kanyang sa mga darating na panahon. Opo, yun. Pero ito, attorney, panukalang ito na ibaba sa 10 years old yung age of criminal liability. Violation ba to, attorney, sa international law? Pwede ba itong iakyat sa Supreme Court o halimbawa sa ICC ng mga child rights group, attorney? Actually, hindi naman kasi may batas na tayo niyan dati. Pinalitan lang natin Tandaan mo, di ba dati na yun 1930s pa yan. Pinalitan lang, tinaas lang ni Senador Pangilinan yung criminal liability. Kaya di ba nung panahon ni Duterte, parang hindi siya pabor dito. Kasi nga daw, parang mabibigyan ng mga maraming mga bata na nakakataka sa batas yung mga maraming ginagamit ng mga masasamang elemento para makapaggawa ng mga masasama, di ba? So, sa tingin ko kailangan kailangan natin revisayin, tingnan natin yung batas na to upang mabalanse natin yung tamang edad. Total, marami namang eksperto para malaman to, ano ba talaga yung tamang edad na may discernment na nakakaintindi na. Pero again, 10 years na nakakaintindi na tayo niyan Marunong nga tayo kumupit di ba? Di ba? 10 years na nakakaintindi na yan. Alam mo na yung, di ba? Alam mo na yun kung kumuha ka ng pera sa wallet ng magulang mo, o pwede ka kumuha o hindi, di ba? Alam mo na yun, nakakaintindi ka na. Alam mo na yung tama at mali. Pero hindi nga dapat ikulong. Yun lang ang ko. Rehabilitasyon ng dito para mabigyan sila ng tamang kaulang pag-rehabilita at mabigyan ng pagkakataon makapagbagong buhay. Opo, yun. And dito, attorney, maisingit ko lang, kung halimbawa hindi ikukulong itong bata na nambaril, paano, attorney, yung pamilya nung nabiktima nito na namatay? Sabihin, ay dapat makulong yan kahit bata. Kasi namatay yung anak ko. Nasaan ang hustisya? Paano yun, attorney? Yung mga magulang, meron tayong sinasabing daños perjuicios, damages na pwedeng isampa laban sa mga magulang nitong mga batang to na para pagbayarin. Yun ang sadyang kailangan natin. Hindi naman actually sila, ang makukulong pa rin naman sila pero rehabilitasyon. Kumbaga hindi lang sila isasama sa mga halang-angkalo sa mga matatanda ng may sarili silang pasilidad para sakaling ito. Makukulong pa rin sila pero hindi pa rin sila pwedeng isama sa general population na sinasabi. So mga siguro mga 5-10 taon. Kung 15 to, mga titingnan natin kung makapagbago siya, mga 18 years old hanggang 21. Titingnan natin kung sakasakaling na may mga psychologist naman na karapat-dapat na itong pabigyan ng pagkakataon, bigyan natin ng pagkakataon lahat naman, di ba? May second chance sa sinasabi. Opo, very well said, attorney. And ito, attorney, sabi nung iba, imbis na ibaba yung age,
baka mas effective na legally kung i-penalize na lang yung mga sindikato raw po, mga recruiter, or palakasin yung rehab programs. Ano yung masasabi niyo do'n, attorney? Marami na rin tayong batas diyan, eh. Mga gano'n, mga recruiter, mga sindikato. Marami na tayong batas diyan, mga anti-trafficking, drug gun running. Marami na tayong ang kailangan natin dito sa Pilipinas yung implementasyon, eh. Marami na tayong magagaling na magagandang batas. Ang kulang lang natin is implementasyon at saka yung budget para dito. Hindi na imposible. Dami na nating batas, eh. 'Di ba? Dami magagaling na mga abogado, mga mambabatas. Para ganun. Ang kailangan natin is more of implementation and yung paggamit ng tama ng budget. Yun ang problema natin dito, napakayaman nating bansa, eh. Okay po, yun. Okay. Ito attorney, huling tanong ko na lang bago tayo lumipat sa isa pa nating topic, attorney. Palagay niyo ba, attorney, personally, itong panukalang ito ni Senator Robin, gagarantiyahan kaya ito, attorney? Maipatutupad kaya ito sa mga panahon ngayon, attorney? Ay, oo. Dapat naman, oo, mapapatupad siya kasi again, nung bago ito na amyendahan yung revised penal code, yun naman ang dating sinusunod natin na 9 years old below is walang criminal liability, tapos 10 to 15 years old ay sadyang kailangan bigyan ng parusa. So, I'm sure, siguro 12 years old, reasonably ng edad yun. 12 years old, eh. Kasi grade 6 na yun, eh. Nung panahon natin, di ba? Grade 6 na yun. So, high school na yun. So, siguro, tingin ko. Pero dapat nga yung pasilidad, importante yung may maayos na pasilidad para yung mabigyan ng pagkakataon itong mga batang to, matuto ng mga skills. Di ba? Yung mga mechanic, Siguro kung itong mga batang to na nangyari sa Tacloban, meron silang ibang pinagkakabalaan o yung mga technical skills, 'di ba? 'Yun ang problema kasi natin, eh. Walang masyadong mga pasilidad na para bigyan ng pagkakataon yung malibang. At least may matutunan, 'di ba? Kulang tayo sa mga technical skills, maggawa ng mga computer o maggawa ng mga bisikleta para malibang sila. Hindi kung ano-anong naiisip ng mga bata natin. Nakaupo lang diyan, maraming nakaupo lang diyan, walang ginagawa. So kung meron tayong ganun mga pasilidad, tingin ko hindi mangyayari yun, eh. Opo, iyon. Very well said, attorney. So proceed tayo, attorney, sa next nating topic. Dito tayo sa Okay. kasalukuyang stage ngayon ng anti-political dynasty bill. Una kong tanong dito, attorney, palagay nyo kay attorney pagka na-implement itong anti-political dynasty bill na ito, naging ganap ng batas, do you think mawawala na yung korupsyon? Aayos na yung kalagayan ngayon ng Senado? Attorney Benj? Mahirap natin ma-predict yan kung mawawala na yung corruption, di ba? Pero siguro mababawasan siguro kasi, di ba, yung mga per level na to, eh. So titingnan natin. Tingnan natin ang implementasyon nito. Malalaman natin yan sa mga susunod na eleksyon. Hindi pa natin mararamdaman yan ngayon, eh. Sa election, mga 2-3 election pa yan, mararamdaman natin kung ito ba ay may epekto o maganda ba to. Pero meron naman may sariling version ng ang Senado. So hindi pa to totally may implement kasi magkakaroon pa ng BICAM. 'Di ba? Kasi may sinasabi na yung House of Representatives ay may sariling version din ang Senado. So pagbabanggain 'yon na sinasabing BICAM. So titingnan natin kung ano yung baka mapalitan pa tong mga ibang provision dito sa anti-dynasty bill. Opo. Dito sa anti-dynasty bill na ito, Attorney Benj, ano yung siguro nakikita nyo, attorney, na mga red flag o yung dapat hindi ito dito sa anti-political dynasty bill na ito? Attorney? Yung syempre yung power of the purse, eh. Number 1 yan, di ba? Puro ulo to, eh. Di ba? So, yun ang dito. Yun ang medyo red flag dito, di ba? Parang ginagay mo yung mga nandun sa ulo lahat, di ba? Yung mayor, congressman, senador, di ba? So yun lang nakikita kong red flag dito. Opo.
Ano kaya, attorney, yung magiging epekto naman nito sa bansa, sa ekonomiya, kung sakali, attorney, na yun nga ma-implement yung ano, yung anti-political dynasty bill, halimbawa sa mga LGU budget, sa national budget, ano kaya yung magiging epekto nito, attorney? Maganda pa rin 'to kasi hindi magkakaroon ng monopolya, 'di ba? Kasi kung isa lang yung nakaupo, kumbaga walang masyadong kontrol, 'di ba? Walang masyadong kontrol sa makikita natin yung pag-ano ng budget at hindi lang isang pamilya ang nagkokontrol dito, 'di ba? Makikita agad no, pati councilor, 'di ba? Buong council ay kapamilya, lahat na ng ano, pag sinabi ng mayor na ito, pasa agad 'yan. So, medyo malilimitahan. Tingin ko medyo malilimitahan ng kanilang paggalaw dito ng mga nasa taas. So, tingnan natin. At least, may napasa na, 'di ba? At least may napasang ganito. Kumbaga, at least kahit papaano umuusad tayo. Opo. And dito, attorney, 'pag halimbawa na-implement ito, paano, attorney, yung magiging sistema? Halimbawa, magkakamag-anak, isa na lang sa kanila ang puwedeng tumakbo, attorney. Hindi na puwede yung kapatid, Oo. hindi na puwede yung tatay, hindi na puwede yung nanay. Oo. Talagang isa na lang, attorney. Yun nga ang dapat dito nga yung ano, pero may successional pa rin ba na-discuss ko na 'to last time. Although pwede yung ano, isa lang, pero hindi pinagbabawalan na 'pag natapos na yung term, hindi pwedeng tumakbo yung anak o yung asawa, 'di ba? Sana merong moratorium, 'di ba? For example, ikaw naging mayor ka, Kier, 'di ba? Mayor ka, natapos mo yung 3 term mo, 'di ba? O pagbaba mo, pwede mo pa rin patakbuhin yung anak mo o yung asawa mo, 'di ba? Wala 'yun, hindi pinagbabawal 'yun, 'di ba? So ang maganda sana after mo bumaba, mabigyan ka ng may moratorium na 3 years, 1 term, 'di ba? Na bawal tumakbo yung kamag-anak mo. O 'di ba? First degree hanggang third degree, 'di ba? Mas maganda 'yun. 'Di ba? Talagang mawawala kasi totally mawawala sa pwesto yung lahi mo, 'di ba? Kasi ganoon pa rin, tuloy-tuloy pa rin eh. 'Di ba? Nandun pa rin yung succession na sinasabi, 'di ba? Ikaw, pagkatapos mo, asawa mo, tapos ang asawa mo, 9 years, yung anak mo na naman. So, ganoon pa rin. Nandun pa rin sa pwesto pa rin yung pamilya mo. So, parang wala pa rin. Di ba? Yun lang nakikita kong ano dito. Medyo dapat amyendahan ng Senado. Opo. Tapos ano po 'yan, attorney, 'pag halimbawa, mayor, natapos na yung termino, puwede pa siyang tumakbo ng ibang posisyon like vice mayor, like O, pwede. konsehal, attorney? Pwede. Wala naman. Di naman bawal eh. Di naman sinabing hindi siya pwedeng bumaba eh. Di ba? Isa pa yun. Magandang ano yun. Magandang konsepto yun. Wala naman sinabi na hindi na siya pwedeng tumakbo as vice mayor. Di ba? Oh. Wala rin sinasabi na hindi siya pwedeng tumakbo ng councilor. Di ba? Pero sinasabi lang, isa lang. Oh. Oh. Pero pwede siyang bumaba. Tapos, pwede niyang patakbuhin yung asawa at anak niya. Oh. Hindi siya tatakbo, pwede siya hindi tumakbo, pero patakbuhin niya yung asawa at anak niya. Diba? So, nandun pa rin yung continuity na sinasabi. Hindi pa rin mawawala yung mga nasa pwesto. Opo. Diba? Baka sabihin, attorney, nung iba, di parang gano'n pa rin yung ano, may dynastic Parang ganun politician pa pa rin rin. nga. Hindi parang ganun. Ganun pa rin talaga. Kumbaga, kaya di ba maraming ang nagrereklamo dyan? Marami, di ba? Nung pinanukala yan, marami nga daw red flag. Pero, at least kahit pa paano meron, di ba? Yun ang importante doon. Marami nga daw red flag. Yun ang sinasabi ko, dapat medyo dagdagan natin ng pangil. May moratorium. Wala muna. Pag ang isang pamilya, for example, sa distrito dyan sa Naga, pag naging mayor naging mayor ka, tapos mo na yung 9 years, wala muna. Kahit vice mayor, kahit councilor, wala muna. Di ba? Kahit 3 taon lang. Di ba? Maganda yun, di ba? Yun Opo. sana yung ilalagay doon, dagdag. Napakaganda nun, di ba? Yun ang napakaganda talaga na batas. Hindi wala talaga ni isa makakatakbo. Opo.
Tapos ito pa attorney, sabi nung ibang mga convenor, mga ibang grupo, yung anti-political dynasty bill or law, papabor daw yan sa mga politiko, attorney. Hindi naman sa taong bayan. Ano ang masasabi niyo doon, attorney? Mukha naman kasi nga, di rin, nandun pa rin tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagsiservisyo. Di ba? Di ba? Yun nga yun di ba? Parang ganun pa rin. Pero at least may konting limitasyon. Konting limitasyon. Hindi total 100% or absolute yung limitasyon. So, sana titingnan natin yung version ng Senado na may ganung mga yung pinapanukala natin na yung gusto mong mangyari na wag hindi siya pwedeng tumakbo ng vice mayor, hindi siya pwedeng tumakbo ng councilor. Maganda yun. Napakaganda nun. Pwede ka siguro, baka dapat kailangan ka nang maging councilor dyan. Yeah. Para yan ang ipanukala mo. Opo. Ito attorney, maiba ko ng konti. Dito attorney, pahapayawan ko lang ng konti itong nangyayari ngayon sa Senado. Ano ngayon ang masasabi mo attorney sa bago na ngayon ang liderato ng Senate? Tapos si Senator Alan parang hindi pa rin po nakaka-move on Attorney Benj. Sabihin mo mag-move on na siya. Well, tingin ko naman maganda kasi walang tingin ko nag-neutral si Gatchalian di ba? So walang nakikitang pinapaboran kung kanino siya kasi yun ang tingin ng maraming tao na si pro Duterte, di ba? Kasi kaalyado nila so natatakot. So ito si parang neutral siya. So yun ang tingin ng mga kagrupo niya na hindi siya magiging bias sa pagdating sa mga pagdesisyon dyan sa impeachment trial. Kumbaga, tama. Kung ebidensya talaga yung titingnan. Hindi alyansa. Which is maganda nga yun para ma-preserve yung dignidad ng Senado. At tingin ng mga tao, importante. Kasi ang opinion ng tao, napaka-importante, di ba? Anong tingin ng tao? Alam mo naman, pag ang mga nag-opinion ng mga tao, parang ano na yan, di ba? Obvious na. So useless. Bakit pa tayo mag-impeachment trial? Kung tingin nila hindi magiging patas yung pagdinig. Opo. And ito attorney, second to the last na lang po na katanungan. Palagay nyo ba attorney dahil bago na ang liderato ng Senate, tapos na kaya yung mga sigalot? Tapos na yung mga gusot, gulo sa Senado? Ngayong talagang officially, si Senator Win na ang bagong SP, attorney. Tingin ko hindi pa rin kasi may dalawang alyansa yan nag-uumpugan pa rin sila. Pero tingin ko mapagkakasundo niya ang dalawang grupo. Kasi tingin ko magiging patas siya sa kanyang mga desisyon at tingin ko siyang mag-unify ng Senado para matapos na 'to, di ba? Para yung tiwala ng taong bayan sa Senado ay sadyang mapreserba natin. Oh. Titingnan natin sa sumusunod na kabanata, di ba? Di pa natin alam. Okay, opo. At ito attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, malapit na yung impeachment ni VP Sara sa July 6. Ano attorney yung mga inaasahan ninyong mangyayari sa July 6, attorney? Oo, siyempre lalabas nila yung mga voucher na yan. Yung number 1 yan. Bank account, voucher, disbursement. Yan ang dyan nagfo-focus sila Yun ang dapat masagot. Diba? So dapat ebidensya. Kung totoong may ebidensya, then makikita naman yun ng tao. Bakit yung panahon ni Estrada, di ba, ayaw buksan. Di ba? So kung wala naman talaga dapat itago, open up, ibuksan natin lahat ng dapat buksan. Di ba? Titingnan natin. Pero bigyan natin ng pagkakataon yung ating busy na kanyang i-prove yung kanyang magiging inosente. Diba? Kaya nga may hearing tayo. Yun naman ang purpose yan Bigyan ng pagkakataon.